effect nito ngayon doon po sa actual na magiging production natin eventually. Kasi nga po mahal yung input plus yung worry ng farmer, magkaroon man siya ng ani, yung transportation naman. Baka kung wala siyang sariling truck, uupa ng truck, lugi pa siya. Ang maging epekto, ang maging resulta, talagang walang kapusin ng supply ng gulay. Do you see that forthcoming? Sa ngayon po, sir, pag titingnan ko po yung attitude ng mga farmers dito, they just don't have a choice kasi. Kaya magtatanim pa rin yan at magtatanim. Mm-hmm. Pero hindi po natin alam kung magkakaroon ng radical change sa pag-iisip nila in the near future. Kasi aside from that, kasi halos para na may mga problema pa rin po sa smuggling kasi. Sa mga mas napaprioritize na po kasi ngayon ang mga imported na mga gulay and processed na gulay. Actually, of late po may problema ang mga farmers, bell pepper farmers po natin dito. May dalawa po tayong malalaking kumpanya sa Metro Manila na bumibili dito ng 10 to 12 tons monthly na bell pepper. They already stopped ordering from here, tsaka part ng Nueva Vizcaya ng bell pepper kasi ang binibili na nila ay yung dried na bell pepper coming from China. So, since January po yan. So, isa rin po yun na problema ng mga farmers. Natatalo po tayo dun sa mga process na mga gulay. Kasi on the part of the businessman dyan po sa Metro Manila, nakakasave po sila sa labor at the same time, snap na po yung gulay pag pilit sila dito ng fresh, mas madami silang i-hire na tao. Kaya yun po yung isang pressing na problema po ngayon. I think the bell pepper farmers are already preparing their letter to the Department of Agriculture to seek help. Okay. So yun po talaga. Ang talo po ng mga local farmers talaga, aside from yan, yung presyo, sa quality ng gulay, maganda yung gulay Pero yung further, yung kumbaga yung pakikipag-compete po sa mga manggagaling sa ibang country, dun po tayo talo talaga. Na stagnant na po yung development ng agriculture. Oo nga, no? Maganda ito, Cha, no, na tayo natututo po sa interview na ito para maunawaan na mayroong kaparaanan para hindi masayang pinoproseso yung gulay para mas humaba ang buhay nito at magkaroon talaga po ng maayos na commercial value. So, Ma'am Agot, yung sulat ng mga farmers na yan, kung sakali, pwede bang makakuha kami ng kopya para lang matulungan namin sila na tumawag na naman sa kinauukulan para man lang mapansin agad-agad nga sana? No? Yes, sir. I will be providing you a copy po pagkakausapin ko po yung mga farmer. Okay. Yung traders yan, yung mga in-between sa mga panahong ito, kasi trabaho din yan, hanap buhay din yan, kumusta naman sila sa puntong ito? Yung mga local middleman po namin dito, affected din po sila kasi syempre suki nila yung farmer. Ngayon, pag nagdala si farmer dito ng gulay, bagsak presyo, wala silang pambili ng farm inputs sa susunod na cropping nila, mangungutang sila sa local middleman. Hindi sila mangungutang sa bangko kasi ang dami-daming requirements. Pag ang kakausapin mo, yung local middleman lang, mas mabilis. Pero siyempre, si middleman, magpapahiram yan, pero may exchange din yan na may certain percentage din. So, yun po yung ano nila ngayon. Yun po yung yun po yung nangyayari. Pero siyempre, pag 3 piso ang repolyo, usually hindi na sila kukuha ng kumbaga sweldo nila. Kasi kulang pa yun sa pang-diesel o pang-crudo ng farmer at pangkain. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa